Rodrigo Roa Duterte. Gugulong na simula Lunes, February 23 ang International Criminal Court proceedings kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands matapos ang higit 5 buwang pagkakaantala. Ang yugtong ito ang tinatawag na Confirmation of Charges hearing. Paglilinaw ng ICC, hindi pa ito isang paglilitis, bagkus ay proseso para maipakita kung may sapat bang basehan ang mga kaso at kung nararapat bang tumuloy sa isang paglilitis. Well, it is a critical moment because it's really, in this case, the first time that we will be hearing evidence in the courtroom, that we will be hearing submissions from the parties and participants. It is really a first step, but remember that the suspect is presumed innocent at this stage. So yes, this is a first step. We'll be hearing more next week. We expect both pro and anti-Duterte groups to gather near the court. What are your security steps to keep everyone safe, at least within the vicinity of the court? So the vicinity of the court is in the hands of our host state, and we're in close contact with the host state to make sure those remain safe. And we will also make sure that people coming at the court feel safe when they're and secure when they're attending the hearing. 4 na araw tatakbo ang pagdinig kung saan may maximum na 3 oras lang kada araw ang hearing. May 1-hour break din kada oras ayon sa ICC schedule. Ginawa ang ganitong uri ng format matapos i-assess ng korte at ng independent medical experts nito ang kakayahan ng dating Pangulo na humarap sa pre-trial proceedings. I can assure you that detention at the ICC, the condition of the detentions in the ICC detention center are humane and respect the highest standards of international conditions. So really, that is what I can say at this point. Present sa charges hearing ang 3 West na pinangungunahan ni Yulia Antonella Motok. Kinatawan naman ng prosekusyon si Deputy Prosecutor Ma'am Manjaye Nyang at Defense Counsel sa pangunguna ni Nicholas Kaufman. Pinayagan naman ng korte ang 2 Pinoy ICC accredited lawyers na sina Joel Butuyan at Gilbert Andres maging kinatawan ng mga biktima. With our preparations, we are ready to listen to the charges being read on February 23rd. Meron pong 539 na katao na kinikilalang biktima. Sila po sa ngayon ang tatayo na representante sa interes ng mga biktima sa February 23. 3 crimes against humanity charges ang kinakaharap ni Duterte na nangyari mula noong 2011 hanggang 2019 ayon sa prosekusyon. Kabilang dito ang pagpatay sa ilalim ng Davao Death Squad noong siya ay mayor ng Davao at noong drug war noong siya naman ay naupo bilang Pangulo. Una nang hiniling ni Duterte sa ICC ang hindi pagdalo sa charges hearing dahil hindi niya kinikilala ang jurisdiction nito. Siya rin daw ay old, frail, and tired at hindi na niya magagawang masundan pa ang pagdinig. Tinanggap na rin daw ng dating Pangulo ang kanyang kapalaran na posibleng sa kulungan na siya mamamatay. Tinawag naman ng prosekusyon na outrageous lie o kasinungalingan ang mga pahayag ni Duterte at sinabing matagal nang hinihintay ng mga biktima ng drug war ang hustisya. March 11 nang dalhin mula Pilipinas patungong The Hague, Netherlands si Duterte sa bisa ng isang ICC arrest warrant na ipinadaan sa International Criminal Police Organization o Interpol. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Tristan Odalo, Newswatch Plus.